Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon mag-update tayo dito sa may Golden Sunrise, three-story building na ginagawa dito sa may Naik, Cavite, no? Pabahay para sa mga Pilipino. At ang laki na ng development nitong Golden Sunrise. So ang dami ng mga building na gawa. Kaya umpisa natin dito yung vlog natin sa likod ng mga building. Isang malawak na pala yan. Pakita natin sa inyo. Yun na siya. Yung likod niya na, yung harap niyan doon sa may Malainin bago yung pinaka-entrance. Ito kasi malaking tawag dito. Yan malaking lupain ng palayan. So, yung bayan ng Naik isa sa merong malaking lupain para sa palay. Kaya kahit ito sa kabila, isang malaking lupain yan. No? Tapos, ayun na yung tatlong palapag. No, yung mga nabili siguro mo nilang property, katulad ng palayan, ayan convert na para sa mga pabahay. Kikita nyo doon, tinatabunan na nila. Di pa tayo, kuha tayo ng mas magandang angle. Try natin dito. Lipat natin camera natin. So, ayan, i-zoom natin para makita nyo. So, ngayong pangarap ko pa lang na makapasok dito sa pabahay na ito ng gobyerno. Kailan kaya tayo makakapasok dyan para makuna natin ng maayos, ng malapitan yung pabahay na yan. Ang dami ng building. Hindi natin alam kung kailangan na kayong i-relocate, kahit yung iba ginagawa pa, palipati na kayo dito sa pabahay na to. So, malalaman natin yan pagdating ng kikita nyo yung tinambakan din, ayan, diba? Ibig sabihin, hanggang dyan, hindi natin alam kung hanggang saan, malamang hanggang doon, sa may tambak na yun, tatambakan pa din nila, kasi tatayuin nga ng mga pabahay, ayan. Kita nyo building sa likod yan, Okay, maganda pa din dito yung gulo. Mas malapit. Ayan, Sabi, nakakatuwa. Halos pa finished product na. Kita nyo yung pala yan, ano natin. Zoom out natin, yan, Tapos, ayan na yung highway. Kung lalagyan nila ng kalsada yan dito, sa dulo, lapit na niya sa highway. Lalaman yan, pagdating ng araw. Ang lapit na pala niya, Malamang yan, magkakaroon ng yan, ng daan. Ayan, Wow. So, ayan na yung ito lang highway, Lapit na, mga ilang metro na lang, Yung tinatambakan nila. Kunti na lang. Galing, So, kung nabili na nila itong itong lupa din, papunta dito. So, kapag ka nagkaroon ng kalsada ng daan, galing dyan, papunta dito, sa highway, ang lapit na. Diyos ko, walking stand. Walking distance na lang. Ito na yung National Road, Pag labas nyo dyan, ayan na yung mga bus na yun, Mga biyaheng PTX na yan. So, bang na lang kayo dito. So, di nyo na kailangan mag-tricycle. Kasi ayan na yung pabahay. Galing, Ayun, si Kuya, So, pagka nabili pa ito ng gobyerno, itong lugar na to dito, well, 100% magkakaroon ng daan papunta rito sa highway. Yan, Highway na ito, So, ayan, yung mga bus na yan, Mga biyaheng PTX yan. Diretsuhan yan. So, ayan, Yung kabilang side yan, Isang angle. Pero doon, sa kabila, napakalapit niya na sa highway. Pagka ginawan talaga ng kalsada papunta doon, lapit nyo na. Inulog sa So, ayan na yung mga ito, bilis, Bilis din ng development, Dami ng building nito. Dami ng tapos, dami ng gawa.
Problema lang dito, napaka ano nila, higpit na makita natin. So, hindi sila nagpapapasok ng mga katulad nating vlogger na ang content ay pabahay ng gobyerno. So sana para magkaroon kayo ng idea. So sana maging pumayag din sila o payagan nila tayo na mabidyohan, malapitan natin. No? Yung itong tatlong palapag na pabahay ng gobyerno, itong Golden Sunrise. Ito yung paligid niya. Kaya magtiyaga na lang muna tayo sa ganito. So yan, no? Ayan yung kapaligiran niya. Ayan. Tapos ito na yung highway. Okay. Okay, so yan yung Golden Sunrise. So. Ang dami na nito, ang dami ng building na halos gawa na. Oh. Ayan, oh. Linggo ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho ng mga empleyado. Talagang puspusan na yung paggagawa dito sa sa tatlong palapag na pabahay. So, ang dami ng building niya, no? At ito yung isa pa sa mga nagiging palaruan ng bata, mga baseball and softball player din, no? Shoutout kay Kuya. Good luck sa inyo sa nalalapit na laban ninyo. At doon sa kabila na yun, no? Tinatambakan na din. So yung last time na natin dito, skeletal pa lang siya. Sa baba ngayong buo na. So halos kumpleto na to, no? Tapos yung iba makikita nyo, ayun, no? Halos finished product na sila. Hindi lang natin alam kung ilang unit at ilang building itong Golden Sunrise na itinatayo dito sa may Malainin Bago. Ganda, ang galing. Nakakatuwa. So sana lang pagdating ng araw, makapasok na tayo dyan, makita na natin ng malapitan, makita natin kung gaano kalaki yung mga unit nila, yung mga kwarto. So doon sa developer, no? Sa DSUD or NHA, isa na ay mapagbigyan naman po ninyo ako na ma-video natin yung facilities ng Golden Sunrise. Para naman na sa ganun, magkaroon ng idea yung mga possible beneficiary ng tatlong palapag na pabahay na itinatayo dito sa may Naay, Cavite. Lalong-lalo na dito sa may itong Golden Sunrise. Kasi siyempre, magkaroon ng information, no? Hindi magkaroon ng pagdidili-dali yung magiging beneficiary nitong pabahay na to. So para ma-assure natin sa kanila na maayos, maganda, trusted at napakaganda ng pagkakagawa ng mga pabahay na tatlong palapag na itinatayo dito sa may Naay, Cavite. So makita rin natin yung mga facilities, kung okay ba, kung kompleto ba, kasi di ba yun yung isa sa mga worry ng mga maililipat o mapapatira sa mga pabahay ng gobyerno. Kasi dati alam naman natin yung mga pabahay ng gobyerno ay masasabi natin talagang akala mo hindi pang pamilya yung dating ng mga bahay. Pero ngayon ipinagmamalaking kong sabihin na maayos, maganda yung mga pabahay. Siyempre yun lang, problema lang talaga sa mga relocation site na katulad po dito hindi po ganun kadaming oportunidad yung hanap buhay. So ayun, luluwas daw tayo ng Maynila, pero siyempre nga ayun nga, katulad sinasabi ko, kapag dumadami na yung tao, dumadami na yung oportunidad na mag-create ng trabaho kasi marami ng tao. So yung mga negosyante, marami na silang nakikitang magiging customer ho nila. So kaya magtatayo sila ng negosyo. So magkakaroon po ng trabaho. So dahan-dahan lang, madidevelop na. Baka malay nyo, bukas, makalawa, ang bayan ng Naay maging city na rin.
Diba? Ibig sabihin, isa na rin siyang maunlad na bayan. So sa ngayon, kasi nga, hindi naman ganun kadaming oportunidad pa na meron dito sa bayan ng Naik. So katulad ng mga trabaho na nandito. Sa same time din, isa pa rin ngayon parang pabigat din, no, na isa sa mga ano ng gobyerno yung tinatawag na provincial rate. Kasi Naik na ito, bayan, isang probinsya, mas maliit yung sahod, pero yung cost ng transportation dito, yung mga bilihin, medyo may kamahalan din. Walang pinagkaiba sa Manila. Mas mahal pa nga kumpara dito yung transportation kasi tricycle, wala naman jeep dito. So sasakay ka ng tricycle papunta sa palengke, 30 to 40 pesos galing sa mga pabahay ng gobyerno. So pagkabalikan na mga 100 to 80 pesos, no yung magiging pamasahe mo. Pagka may kasama ko, pagka special, tatakbo ka talaga ng mga 300 hanggang 200 to 250 yung magiging pamasahe mo pa lang yung tricycle, di ba? Ayun yung isa sa parang pinakaano talaga, magiging challenge. Pero sa mga bahay, pinagmamalaki ko, no? Shoutout sa NHA, sa DSODs na talagang pinagbubuti po nila, no, yung mga proyekto na ginagawa ho nila para sa taong bayan, no, ng bansa po natin. Kasi ito, masasabi ko, yung mga nagiging content natin, yung mga video natin sa mga bahay, nakikita natin ng actual, yung iba, lalo yung mga row house, may tiles na, nakapintura na, talagang maayos lang. Although yun, may mga konting nagkakaproblema, like yung iba, wala pang kuryente, dahil wala pang poste ng kuryente, kaya ang tagal nilang magkaroon ng mga kuryente. Yun din yung isa sa mga nagpapabigat o nagpapahirap sa mga kababayan natin na ililipat na. Tapos yun, naililipat na nga kagad sila dun sa mga bahay na yun. Diba? So sana mas maging maayos. So sabay na paglipat nila, agad-agad magkaroon na sila ng kuryente at tubig para naman sa ganun hindi pa makadagdag, no, sa pagpahirap sa kanila, sa pag-a-adjust nila sa pagtira sa mga pabahay ng gobyerno na katulad po nito mga nakikita natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuport sa ating YouTube channel at sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ito yung entrance ng Golden Sunrise. So ayan. Ayan yung Golden Sunrise. So. At doon may ginagawa na rin na naman doon. Parang kahiwalay siya. Hindi natin alam. Baka meron pa dyan sa bandang gitna. So wish natin makapag-video tayo ng malapitan, no? Makita natin yung kwarto. So sana mapagbigyan tayo ng developer nito. Bakit naman kasi bawal? Di ba? Proyekto naman ng gobyerno yan, pera naman ng taong bayan. So, may sinusulong ng transparency. Parang lahat naman natatakot sa transparency. Pambihira talagang buhay ito. Paano kaya magiging yung mga ordinaryong Pilipino sa mga ginagawang proyekto ng gobyerno? Kahit hindi ordinaryong Pilipino, iba? Kailangan mong hindi pakita yan, sa taong bayan na ganyan kaganda yung mga pabahay na tinatayo. Well, hindi natin alam kasi nga bawal So ito yung isa pang pabahay ng gobyerno. Ito, row house to, Malainin Park. Ayan, no? Pagpasok mo niyan dyan, ito, tawag dito, Blue House. Ito na yung entrance nila. Kabila. Paka-busy ng lugar na to.